Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ng Serbisyong Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Don Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Well, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa aking programang Pulsuhan. Ngayon po ay Agosto 8 at sa loob ng isang oras ay marami naman tayong tatalakayin sa aking programang Pulsuhan sapagkat maraming nangyaring mga kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. Partikular na doon sa nagawang press con noong Biyernes na pinatupad ng ating Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Saligaw na ayon sa kanilang mga report ay naka-aresto na sila ng 137 ng mga tao at sa illegal drugs naman ay 182 at ang na-aresto na nakumpiskang mga firearms ay 21 at ang confiscated naman ay 25. Yung na-aresto sa firearms ay 21 na katao at yung mga baril naman ay 25 at mga wanted person ay 135. Ang total number ng kanilang na-aresto ay 315 at ang total naman na illegal drugs na kanilang nakumpiska ay 143.2 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 300,000. Ito ay pinagting na uplan lambasibat na Angry Bird na pinapatupad ng ating kapulisan dito sa lalawigan ng Laguna
At doon nga sa nasabing press con ay inihag ng ating mga butihing direktor at mga chief of police yung kanilang mga accomplishment. Speaking sa accomplishment at dito nga sa bayan naman ng Bae ay naaresto naman ang mga tao ni Police Chief Inspector Owen Banaag, hepe ng Kabuyaw, ang number 1 most wanted person sa lalawigan ng Laguna sa provincial level. Ang suspect ay nakilalang si Kevin Abad Katil na may kasong theft dito sa buong lalawigan ng robbery with forced intimidation na may kasong RA 10591 sapagkat nahulihan pa rin ito ng malamang kalibre ng baril at droga. Kaya yung kaso niya sa theft ay nadagdagan pa ng kasong ganito sapagkat nung pagkakaaristohan dito ay nabunutan ng tinik ang bayan ng Bae sapagkat ito pala ay number 1 most wanted sa lalawigan ng Laguna. At mapalad at maswerte ito nga ang bayan ng Bae, kaya kinocongratulate natin si Major Owen Banag sa kanyang mga accomplishment. At sa mga accomplishment na sinagawa ng kanyang tanggapan sa bayan naman ng Bae. At speaking sa mga chief of police na bayan ng Bae, ay siyempre, ang bayan naman ng Kabuyaw ay pinuntahan natin upang makuhanan ng kanilang accomplishment naman sa pamamagitan ni Police Superintendent Joseph Bayan ng kanyang mga accomplishment. Pakinggan natin yung ating interview kay Police Superintendent Bayan. Okay, nandito po tayo sa tanggapan ng hepe ng Kabuyaw, si Police Superintendent Bayan, para alamin natin yung kanyang accomplishment sa kanyang nasasabukan. Sir. Magandang umaga po para sa kalaman po ng ating mga kabayan dito sa Kabuyaw. Meron na po tayong accomplishment na nagawa. Nag-umpisa po kahapon pa lang. Meron na po tayong nahuli na 4 katao sa droga. At ngayon nga po umaga, meron ulit tayong nahuli in relation sa Oplan Labat-Sibat na ginagawa namin yung aming police and provincial initiated checkpoint. At kanina pong umaga ay nakahuli po kami ng 2 tao na mayroong mga baril. So sa ngayon po ay nandito po sila sa police station at kasalukuyan pa rin pong inimbestigahan. May mga pangalan na sila, sir? Sa ngayon po hindi ko pa nakuha yung mga pangalan dahil nandito pa sa investigation section natin para imbestigahan. Yun ay sa pamamagitan ng checkpoint. Yes po, sa papangitan po ng pang-araw-araw namin, provincial and station-initiated checkpoint na amin pong pinairal in relation sa Oplan Labat-Sibat. Bukod doon, sir, ano pa yung mga program mo dito sa bayan ng Kabuyaw? Marami kaming program, may mga PCR activities kami, namimigay kami ng mga information flyers, para ma-informahan natin yung mga kababayan natin dito sa Kabuyaw against robbery, theft, motor napping, and kidnapping. At upang may iwasan rin po, actually po sa ngayon ay dinideploy po namin yung aming mga tauhan sa kalsada. Kaugnay po sa kautusan ng aming pinuno, ang aming bagong Chief PNP. Pinaigting po niya ang police presence, police visibility sa bawat bayan, sa bawat syudad, at sa buong Pilipinas po. Kasi po, alam niyo po namin na talagang isa ito sa magandang paraan upang ma-prevent natin yung kriminalidad sa ating nasasakupan at ganoon na rin po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sir, anong panawagan niyo sa mamamayan? Panawagan ko lang po, sana po ay bigyan nila din kami ng kooperasyon at ituro nila sa amin kung sino po yung mga tao na gumagawa ng mga kalokohan o krimen na kanila pong nakikita at kanila pa pong naobserbahan, hindi ka nais-nais na kilos ng mga tao na para ma-check po agad natin, ma-prevent po natin na gumawa sila ng krimen dito sa ating nasasakupan. Sir, ang ratio ng kapulisan niyo sa mamamayan? Sa ngayon po, ang ratio ng kapulisan ay napakalayo. 1:3,500 plus. Mas malaki pala ito Isang kaysa pulis, sa 3,500 plus na populasyon po dito sa Kabuyaw. Talaga pong napakalaking kakulangan, pero ganun pa man po ay ginagawa namin yung aming
trabaho para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, yan ang ating interview sa butihing Chief of Police ng bayan ng Cabuyao, lungsod ng Cabuyao, na si Police Superintendent Joseph Bayan, at pinaliwanag niya yung mga programa sa kanyang nasasakupang area of responsibility. Speaking of area of responsibility, dito naman sa lungsod ng Santa Rosa ay Kamakalawa ay natagpuan nga ang bangkay nitong si Mary Grace Camangon, 19 anyos. Ito ay isang operator dyan sa Science Park dyan sa Santa Rosa City, at ito ay nakatira naman sa Southville 5, Barangay Poc, Santa Rosa City, na sinasabing alas 9:50 ng umaga noong Agosto 3, may isang concerned citizen ang nakakita doon sa wala ng buhay na biktima na palutang-lutang sa Salambago River, Barangay Tagapo, Santa Rosa City, na wala nang damit pangitaas, at sinasabi nga na mukhang ito daw ay biktima ng gang rape, at yan naman ay nakumpirma natin matapos na aminin ni Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Sanigao na nahuli na nila yung mga suspect dito, at hindi lang yun sa iba pang bayan dito sa lalawigan ng Laguna, sapagkat marami pa rin sa kanila ang nakaka-aresto ng mga wanted person, at ang sinasabi ay marami yung kanilang at sa bayan naman ng Liliw ay na-aresto naman sa pamamagitan ni Police Senior Inspector Arlene Tolentino ang wanted person sa kasong ang na-arestong suspect ay si John Lionel Magat Bermudez, 29 anyos, at nakatira naman sa Emilio Jacinto Street, Poblacion 3, Nagcarlan, Laguna. Nasa list naman ang top number 1 wanted person sa kanilang munisipalidad. Ito pa rin ang may kaugnayan sa Oplan, Lambat, Sibat, at kaugnay nga dyan sa natagpuang bangkay na biktima ng gang rape ay may paliwanag ating butihing Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Sanigao doon sa nasabing krimen na naganap na naaresto na nila at umamin yung suspect doon sa nasabing pagpatay doon sa biktimang si Mary Grace. At pakinggan natin ang paliwanag ng ating butihing Director katatapos pa lang ng press con kahapon. Regarding doon sa napatay sa Santa Rosa na babae na operator, nasolve niyo na ba ito at nakapile na yung kaso? Opo, at sa katunayan ay ito ay na-televise na. Inamin na talaga ng dalawang suspect na nahuli sa loob ng wala pang 6 na oras. Inamin nila na talagang sila ang gumawa. At ito naman ay may kaharap silang abogado noong kinukunan sila ng statement at buong pagsisisi nilang isinulat yung kanilang nagawa. Doon sa hold-upan, sir, sa Cabuyao, yung L300, ano na pang update dito? Yung sa hold-upan naman, natin doon sa L300, meron ng sinusundang grupo yung ating kapulisan. At ang amin na lamang pinahihigpin dito, saan nakagrupo itong mga suspect. Hindi ba kasabwat yung napatay sa Binyan? Yung napatay sa Binyan ay nakita sa ilang mga litrato na magkakasama sila, no? Pero ang litrato kasi hindi natin pwedeng pagbasihan na grupo to eh. Not unless talagang sa paglabas ng investigasyon ay maililig natin. Pero ngayon may nag-volunteer sa amin na 2 testigo na nagpapatunay na may involvement nga ito, na-neutralize na ito. Sir, anong pangalan ng gang na na-neutralize nyo ngayon? Romil Glinopi, Robbery Hold-up. Okay, maraming salamat, sir. Okay, yan nga ang paliwanag ng ating butihing Director, Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Florendo Sanigao. At kugnay pa rin yan, marami pa rin tayong tinatanggap ng mga SMS na galing sa kapulisan sa bayan naman ng Alaminos. Ay naaresto naman nila ang isang wanted person na nagngangalang si Luminador Aberion, babaero ng Barangay Santa Rosa, Alaminos, Laguna. Ito naman ay may kasong act of lasciviousness o panghipo
Ang pag-aresto ay batay sa pinalabas ni Honorable Judge Ami Melba Bilulya ng Regional Trial Court Branch 30 ng San Pablo City, Laguna. Ito ay may petsang July 3 at may criminal case number at may rekomendang piyansa ng 12,000. Ang suspect ngayon ay kasalukuyan na nakapiit sa Alabinos Municipal Police Station at hanggat hindi pa nakapagpiyansa ang nasabing suspect ay nakapiit pa rin ito. Samantala, isa pa rin sa number 5 naman dito sa Calamba ay naaresto naman itong si Rizal D. Apasionado Alvarez, 32 anyos, binata ng nakatira naman sa Barangay Masili, Calamba City. At ang nasabing pag-aresto naman ay batay sa pinilabas na warrant of arrest ni Honorable Judge Cesar Benagua ng RTC Branch 37 Calamba City sa kasong rape. At walang nirekomendang piyansa ang nasabing suspect. At speaking of mga suspect, alam mo, marami tayong nabalitaan na talagang palpak itong sa Calamba. Dito lang sila magaling, sa ganitong aspeto. May mga pag-aresto, pagka may mga warrant of arrest, o kaya magtanim ng mga ebidensya sa pinagbabawal ng droga, diyan sila magaling. Pero sa pagkakapatay sa negosyanteng si Rolly Fajardo, ay kaya pala hindi nila agad na masakote sapagkat dati pala itong mga kagawad ng pulisya. At dahil sa masusing investigasyon na isinagawa ng NBI, dahil ang ginawa ng butihing congressman dyan, si Joaquin Junchipeco Jr., ay agad na idinulog sa tanggapan ng NBI matapos na maambos itong si Rolly Fajardo dyan sa Barangay Bagong Kalsada. At sa resulta nga ng NBI, ay may mga cartographic sketches na yung mga dating pulis na pumatay at nag-ambos sa nasabing negosyante na si Rolly Fajardo. Makikita ho natin sa ating video na may mga wanted na sila. Ang mga pangalan nito ay itong sina dating pulis na P.O. Jerome dating Ginoo, itong Senior Inspector Marco Polo Estrera at P.O. Mart de Paz. Ito yung mga suspect na nangambos dito kay Rolly Fajardo. At ito rin mga ito, ang sinasabing sangkot sa hold-up, dyan naman ay sa kidnapping noong September 1, 2014, kung saan natatandaan. Nag-viral din sa video yung nasabing ginawa nilang hold-up doon sa EDSA. Kaya't nakilala na ito pala ay taga Laluma, Presinto Laluma. Doon nakadistino itong mga dating pulis na ito. At alam naman natin na may towing file yan dyan. Nagtataka lang naman tayo doon sa pagkakaambos na nasabing negosyante ay huling nakausap dyan sa Camp Eldredge itong si Colonel Dumlao at Colonel Tanaga na dating Chief of Police ng Calamba noon. Ano ngayon, ang tanong ngayon, ano ang kaugnayan ng mga ito? At marami nagtatanong kung bakit matapos makausap itong dalawang Colonel na ito, si Dumlao at si Tanagan, ay paglabas ng negosyante pagdating sa Bagong Kalsada ay inambos itong mga pulis na ito. At tama yung ating unang binuga na kita sa CCTV camera na naka-uniforming pulis. Yung isa sa may hawak na mataas na kalibre ng barel na napakamahal na yon. At ang ginamit pang bala doon ay armor piercing na tumatagos sa mga makakapal na bagay. Kung bulletproof na yung sasakyan mo, itatago siya sapagkat napakamahal itong balang ito. At yan ang sinasabi natin, Kaya't marami tang kapalpakan, itong si Hepe ng Calamba City Police na si Colonel Ortigas, dapat magsama-sama na kayo. Kasi itong mga pulis na ito, mga pulis na ito, ay dating sa Quezon City nakadistino. Malapit na ito sa Pasig River. At dapat magsama-sama na kayo doon sapagkat ang pangalan mo ay nakadugtong sa Pasig, yung Ortigas, di ba? At nakakatawa pa nito, sinasabi nga ni PD, tama yung mga balita nyo. Tama nga kasi natakasan pa kayo nung hostage taker na galing dyan sa Muntinlupa na in-hostage yung mag-ina matapos na balaw sa
Bilibid Prison. Ang hindi natin alam kung galing sa loob, kasi nagtataka naman tayo, kung galing sa loob, kung hinarang dito sa Putatan Road, napakalawak nito. Imposibleng maharang sila rito, matutukan ng baril sapagkat hindi naman kita, kung ikaw nasa loob ng sasakyan, hindi mo kita kung sino yung pasahero mo. Kaya paanong maharang ito ng mga kidnapper na dalawa hanggang sa makarating sa Sitio Locomotive, Barangay Kanlubang, at kung saan na-corner na ng mga tauhan ng Calamba City Police sa pangunguna ng hepe nila na si Ortigas na napakatigas, ay nakawala pa. Ha? Yan ang sinasabi natin, ha? Mga katuto. Hindi tayo dito nagbo-broadcast ng kabulaanan. Hindi katulad dito si Ortigas na magaling gumawa ng tahi-tahing report at ang paliwanag pa ng buting provincial director. Kesyo marami daw accomplishment ito sa kanyang nasasakupan. Kesyo marami daw itong ginagawa doon sa kanyang upuan na hindi na matinag-tinag, kaya hindi daw pwedeng tanggalin. Pero sa ganitong klase ng sistema, at alam naman natin na itong bagong Chief PNP na si General Marquez, ay dapat tingnan yung mga record ng ganitong pulis, sapagkat hepe ng pulis, kung ano yung gawain nito sa San Pedro, dahil ito rin yung nag-cover up ng pinatay na Osamis Group gang dyan sa San Pedro. Siya yung hepe noon. At kung natatandaan mo, napabalita rin to, napabalita rin, na hulid up yung nangyari doon at maraming kamag-anak ang nagtataka kung bakit napatay yung nasabing Osamis Group dyan sa San Pedro. Na siya yung hepe din noon, si Police Superintendent Ortigas. At ang pangalan kasi no, parang si Fernando po Jr. Na mabilis bumunot ng baril. Pero ang apelyido nito ay Ortigas. Kaya ikaw, Police Superintendent Fernando, na hindi ko sinasabing si Fernando po, sinasabi ko, Police Superintendent Fernando Ortigas. Ay, napakabilis. Dapat tumalis ka na dyan sa upuan mo. Sapagkat marami ka ng kapalpakan. Ang alam ko dyan, may strike 1, strike 2, strike 3. Pero naka-strike 3 ka na. Wala pang nangyayari. Kung hindi pa nakialam ang NBI sa investigasyon, hindi pa matutukoy na pulis din pala yung pumatay doon sa negosyante. Katulad na lang dito kay SP1 Alvin Oruga. Sabagay, tama yung ating butihing director doon, na hindi pa pwedeng isiwalat yung pangalan ng suspect sapagkat kita rin sa CCTV. Pero hindi magawang aksyonan itong si Ortigas kung ano na, ang kalagayan. At walang updated report tayo natatanggap. Kaya pasensya na kayo, Talaga naman, kung hindi pa namin kinulit nung press con nung Biyernes ng umaga, itong ating butihing direktor, hindi pa natin malalaman na may kaso na rin para. May sinampa na silang kaso doon sa pumatay kay SPO1 Alvin Oruga na driver bodyguard naman ng dating general dyan sa General Corbera na dating tauhan ng Congressman Egay San Luis. Kaya yan ang sinasabi natin kapalpakan. Tinatawagan natin si Police Chief Superintendent Director Marquez na pakitingnan ang record nitong taong ito sapagkat mukhang ito ay may kinikilingan sapagkat kung mga pulis na dati ang pumapatay, gumagawa ng mga krimen, ay hindi niya mahuli. Ang pinagmamalaki mong bungo-bungo, dapat sinagupa mo na ito kung ikaw talaga si bungo. Di ba? Sinasabi mo, kaya matigas ka lang dahil ang apelyido mo Ortigas, katugtog ng Pasig River. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga katuto. Na dapat nating pagbutihin sapagkat tama yung sinabi ng ating provincial director na kami ang mata ng mga kapulisan, na kami yung magbibigay ng informasyon kung ano yung mga ginagawa ng kanilang mga chief of police. At kami rin isa bahagi kami kung paano mapa-improve yung kanilang ginagawang tungkulin. At kasama sa improvement na yon yung kanilang pag-angat sa pwesto sapagkat kami yung nagbibigay ng publisidad sa kanila kung ano yung ginagawa nilang matino. Gaya yung hepe ng bay. Maganda magtrabaho, malinis at nasa tama, sinusunod ang batas. Hindi yung dito sa Calamba, minsan yung mali nagiging tama at yung mali ay yung tama nagiging mali. Diba? Yan ang hirap dyan
dyan sa hepe ng Kalamba na si Fernando Po Ortigas, di ba? Kasi mabilis na bumunot ito eh. Mamaya, dudugtong natin yan at sa ating pagbabalik. Isang commercial muna para sa ating himpilan. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Okay, maraming salamat at balik tayo sa ating tinatalakay at sinasabi nga natin na lumabas na yung investigasyon ng NBI at kung sino man po nakakilala sa mga ito, kina Piotro Jerome dating Ginoo at Police Senior Inspector Marco Polo Estrera at Piotro Mark Di Paz ay maaari lamang na tumawag o may hotline ang NBI na 02-526-3747 dito sa mga dating pulis na ito na nag-aul matapos gumawa ng mga krimen at hanggang sa ngayon na hindi pa nakita kaya may pinalabas na po ang NBI na post dito sa mga ito na umambos dito sa negosyanteng si Rolly Pajardo dyan sa Barangay Bagong Kalsada sa lungsod ng Calamba. At sa ating karagdagang palinita pa rin, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamaang si
kasama natin dyan sa Metro Manila. Tawagin natin si Edward. Okay, sa ating patuloy na programa, di sa ating pulsuhan, tanggapin natin ang pagulat sa labas ng impilan mula kay Edward, dyan naman sa Quezon City. Edward, magandang hapon. Edward. Ibang armado agad sa higanga, dentro ng Gaza, Romney Hosang Ganga, hindi umabras na dalawang pagkitang pulis, kahit limang ano mga suspect. Ang pagpapasukin ng mga suspect ang kanilang target sa 8 yung Monte Barangay sa Coron, Quezon City. Sa ilang minutos, dumating ang dalawang pulis. Kung makita ng mga suspect ay agad na pinagdaman ng dalawang pulis. Ngunit dahil sa husay ng training at experience sa hide and seek or hide and shoot, ay hindi umabra ang mga kababan kung saan napabayan sa mga suspect. At pinasama nakilala ang dalawang suspect na sina Pio1 Raul Di Mayuga at Pio1 Rizaldi Garcia ng QC City Police Station 10. Inihanda ni Police Chief Superintendent Ramon Granada ang promotion sa dalawa. Kasalukuyan naman pinagahanap ng mga suspect mula rito sa Quezon City. And what more sa Serbisyo sa Bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live online. Okay, maraming salamat Edward at Jan, ha. Pinupuri natin yung dalawang pulis naman na namatay dyan sa pakikipaglaban sa mga hold up na yan o dyan sa mga notorious na gang na yan, ha, dyan sa Quezon City, at tayo po'y nakikiramay sa kanilang pagyaw sapagkat bayanan na naman sila sa pagtanggol sa bayan. At pagka ganitong mga bayan ay pinapapurihan natin yan sapagkat maganda yung kanilang ginagawa, no. At yan ay nakakatulong sa bayan sa pagsugpo sa mga kriminalidad. Subalit naunahan sila, ha, ng mga kriminalidad sa nasabing enkwentro, kaya napatay yung dalawang pulis na yan. Kaya tayo nakikiramay dyan sa pagyaw ng dalawang pulis to. Sapagkat alam mo kasi talagang pag pulis ka, ang kalahati ng buhay mo ay nasa ospital, ang kalahati ng iyong pa ay nasa hukay. Sapagkat yan ang sinasabi na between life and death ang serbisyo ng kapulisan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Kaya dapat talaga, ha, kalesto, ha, dyan sa report ng ating kasamang si Edward. Speaking dyan sa report na yan, ha, balik natin na tinatawagan natin ang mga ating tagapanood na kung sino man ang nakakilala dito sa dating pulis na ito, sa si Pio2 Jerome dating Ginoo, at Police Senior Inspector Marco Polo Estrera at Pio2 Mark De Paz, ay mangyari lamang na ipagbigay alam sa NBI sapagkat sila po ang may hawak ng kaso ngayon, National Bureau of Investigation, na may hotline number 02-526-3747 at nakapost na po ito sa lahat. Kaya ating tinatawagan sapagkat ito po yung sangkot sa hulidap dyan sa EDSA. Dati itong naka-assign kasi sa may Laloma Police District itong mga ito, at isang opisyal nila itong si Marco Polo Estrera, kasama yan dyan, at sila yung mga dating sangkot sa hulidap dyan sa EDSA kung saan nag-viral nga yung ating yung video niya na yung mga yan, at yan ang at wala. Okay, at maraming salamat doon sa report ni Edward, at napakaganda niyan. Tayo ay nagpapasalamat at nakikisimpatya tayo sa maagang pagyao ng ating dalawang kapulisan dyan sa QCPD sapagkat sila ay naman ang nagbuhis ng buhay sa pagtatanggol sa bayan. At sa mga ganyan ay talagang binibigyan natin ng papuri. Kaya tinatawagan naman natin ang mamamayan na kung sino man nakakilala dito kay Pio2 Jerome dating Ginoo at Police Senior Inspector Marco Polo Estrera at Pio2 Mark De Paz, na sila po yung sangkot sa ambos dito sa negosyanteng si Rolly Pardo, at kung sino man po nakakilala ipagbigay lamang sa NBI, National Bureau of Investigation, na may hotline number 02-526-3747, at sinasabi natin,
may reward na 3 million. Kaya mas maganda po ito kung sino man. Ang bawat isa kasi may patong na 1 million. Lalo na doon sa dating mga pulis na ito. Bawat isa 1 million. Kay P.O.T. Jerome dating Ginoo, Police Senior Inspector Marco Polo Estrera, 1 million. P.O.T. Mark Di Paz, 1 million din. Kaya tumawag lamang mga kababayan dito sa hotline sa NBI. Kung nakikilala niyo yung mga ito, na may hotline number 02-526-3747 at ipagbigay alam agad sa kanila sapagkat ang nasabing kaso ay hawak na po ng National Bureau of Investigation sapagkat kabaro ng mga pulis, siyempre hindi na kayang hulihin ito lalo na nung naganap yung krimen ay talagang pababayaan to ng hepe ng Kalamba na si Fernando, Police Superintendent Fernando Po Ortigas, na malapit sa Quezon City. At speaking dyan, ano naman itong nabalitaan natin na isang diarista na magaling kuno magsulat ng hindi totoo. At yan naman ay sa bayan ng Binyan na mariin na lang kinukundina. At ang sinasabi ay ito daw ay balitang ito na mali-mali ang sulat ay niloloko ang karamihang Pinoy. Pakinggan natin ang paliwanag ng Vice Mayor ng lungsod ng Binyan. Narito siya. Ganda ko yan. Noong 3 session na ang nakararaan, meron pong isang konsehal na nag-brought out at sinabing meron daw po pinapipirma na ordinansa para po sa 360 million loan. At sabi niya ay sa loob na lang daw ng opisina ko pinag-uusapan at sila daw ay hindi pinapatawag. Well, nagkamali ho sila dahil ang totoo, 2 sessions before that, hindi ho kami nakapag-sesyon. Ang kadahilanan, absent po sila. Kung hindi ho absent, late. Hindi po kami nakakuha ng quorum. Dahil yung iba po naka-leave, so nagka-problema ho. Then, nung sinabi ho niya yon sa isang privilege speech, automatic bumabaho ako para sagutin yung kanyang privilege speech. At nung sinagot ko siya, sinabi ko nga na hindi totoo yung sinasabi mo. Magpakita ka ng sinasabi mong ordinansa, ng dokumento ng sangguniang panunsod na pinirmahan di umano ng lahat ng konsehal, ng vice mayor, at sila lang daw 3 ang hindi pumipirma. Sabi ko, kapag ito ay naipakita mo, kaming lahat ay magre-resign. At hindi na ako kakandidato. So nanalo na kayo, wala na kayong problema. And talagang pinaput on record ko. Pero natapos ang sesyon. Wala silang naipakita. Hinamon ko uli sila ng mga sumunod na sesyon. Nagkataon naman, nag-acting ako, so nag-acting mayor tayo. So last session, eto ho ang nangyari. Pinagsalita namin ang aming secretary para sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, meron ba siyang dinraft na ordinansa o resolusyon hinggil sa sinasabi nilang 360 million? Pangalawa, nagpapirma ba siya sa mga konsehal? At ang sagot po ng ating sekretaryo, hindi po, wala po akong pinapipirmahan ng kahit sino, hindi po gumagawa ng dokumento ang aking tanggapan hanggat wala po talagang napagkakasunduan. Actually, nung nabasa ko nga yung dyaryo, ako'y nabigla dahil walang katotohanan ang nakalathala. Una sa lahat, kung meron man mga dokumento na pinag-uusapan o katitikan na pinag-uusapan sa regular session na ginaganap dito sa session hall, ako ang unang-unang gagawa noon ng lahat ng mga dokumento. At yan ay pina-aprobahan sa susunod na session para i-correct yung mga issue na pinag-usapan nung nakaraang session. Kaya nga noong nakaraang session natin, last Tuesday, July binigyan ng pahintulot ng presiding officer natin na si Vice Mayor Armando Aguila na ako'y magsalita sa kahilingan sa mungkahi ni Consiel Bong Biasa na ipaliwanag ko
sa konseho kung may katotohanan ba o wala. Kaya no ako'y tinawag at pinagsalita, aking pinatotohanan na wala namang mga dokumento nangyayari. At yung sinasabing nagkameron ng lutuan doon sa opisina ng ating presiding officer, wala pong katotohanan. Pagkat nung araw na yan, wala po tayong sesyon. Wala pong sesyon nung araw na yan. At baka po nagkakamali lamang yung ating yung naglathala sa dyaryo tungkol po dyan sa sinasabi niya na nilulutong loan ng ating city government. Ang una sa lahat, kung meron man po kayo, at alam po naman yan ng ating konseho, dokumento o mga importanteng issue na dapat nila alamin, sana naman binigyan pansin ng aking opisina, tinanong kung may katotohanan ba o wala. Kaya ngayon po, kaya ako uulitin, na yun pong napalathala sa dyaryo, wala po itong katotohanan. Yun lamang po ang aking masasabi. Isang kahapon lang po, sir. Ito bang sa tingin niyo po, itong nangyayaring to, may kaugnayan ba to sa politika at nalalapit na ang, dahil nalalapit na po ang eleksyon? Alam niyo, pagdating sa ganyang usapin sa larangan ng politika, siguro dahil lang sa sila magkakaiba ng partido dahil sa pag-ano. Pero sa tingin ko naman hindi naman baka naman nagkamali lamang ng pagkakaintindi ang ating ibang kasamahan. Malayo pa naman siguro ang eleksyon para gawin nating issue sa politika na agad yan. Ngayon, tungkol po doon sa sinasabi nilang uutangin na 360 million, wala pong ganoon na dumadaan sa sangguniang panlunsod. Ito hong nangyaring katawa-tawa. Tinanong, pinagsalita ho isa-isa. Supposedly, pagsasalitain isa-isa ang mga konsehal. Pero naglapitan po sila sa akin at ang sabi, Vice, si Konsehal Jel Alonte na lang bilang majority floor leader ang magsasalita para sa lahat. At tataas na lang kami ng kamay bilang pagsasabi na sumasang-ayon kami sa isang resolusyon na nagpapatunay at mariing kumukundina doon sa nalathala na kami ay mayroong pinirmahang 360 million. At kasama rin siyempre sa resolusyon na yon ang pagbibigay ng kopya doon sa dyaryo na di umano ay naglathala irresponsibly, naglathala at sinabi pa na ako daw ay kanyang itinek, sabi nung nagsulat, itinex daw niya ako at hindi po daw ako sumagot. Magpakitaan na ho ng cellphone kung talagang siya ho ay nag-text. Sigurado naman ako hindi niya binura yung text niya kung ano, dahil wala po ako natatanggap na text sa kanya. And siguro, di ba, in the spirit of fair play, dapat naman kami ho ay ma-interview din nila. Hindi yung pagka-interview niyo sa mga nag-akusa sa amin. In fact, yung mismong mga nag-privilege speech ay kasama sa pipirma. Iniikot na ho ngayon. Napagkasunduan po ito sa session, no? Sa minutes po ito. Ilalabas po namin next week yung ating minutes na nakapirma ho lahat except for Konsehal Kukiyatko, incidentally ay absent po nung session na yun. So, just the same, pinakikita lamang nito kung paano may mga taong para sa kanilang personal na gain, para sa kanilang for political reasons, nakakagawa po ng ganitong storya. Ngayon, kung hindi pa naman nung natatapos yung aking hamon sa kanila. Pag naipakita ho nila yung sinasabi nilang pinapipirmahan daw sa kanilang ordinansa o resolusyon, at may pirma na rin ng mga konsehal, ipakita lang po, tapos na ho tayo. Kami po ay magre-resign. Ako ang una na magre-resign at sa dagdagan ko pa, hindi na po ako kakandidato sa susunod na eleksyon. So, ibig niyo po sa... Yan ang Vice Mayor ng lungsod ng Binyan. At para maging balanse, yung nasabi ating isinagawang investigative reporting na yan, ay pilit na kinukontak itong dalawang konsehal, na si Konsehal Kukiyatko at isang si John Tangana. Subalit wala sila sa kanilang tanggapan at nakakaawa nito na gamit ang balita na pangluloko na ang mga niloloko ay mga Pinoy. At ang nakakaawa dito ay persona non grata na sa lungsod ng Binyan. Kaya ikaw, Romela sa gabi, Madrigala sa araw,
Isuli mo na rin yung motor ng ating kasamaan si John Obrero sapagkat hanggang sa ngayon ay hindi pa nababayaran, ha? At yan ang hirap sa inyo. Dikit ka ng dikit dyan sa kay Tismocho, dyan sa lungsod ng Calamba, kung saan ginaya mo rin yung style niya, ginaya mo naman sa lungsod ng Binyan. Ano ang napala nyo? Ayan na. Pasalamat na lang itong si Tismocho dahil mabait ang mayor ng lungsod ng Calamba. At kung hindi ninong ito nung ating kasamaan dito si RJ Salgado, ay malamang makapersona ng grata ka na rin ikaw, Tismocho, ha? Maria Teresita Mocho, ha? Na dikit ka ng dikit kay Romela Madrigala sa araw, ha? Na dual tech, ha? Dual tech yung sinasabi, ha? At ikaw, ha? Romela, ha? Madrigala, Romela sa gabi, Madrigala sa araw. Abay, suli mo na rin yung ating motorsiklo na ginagamit mo, ha? Na sa ating kasamaang katoto na si John Obrero, may sakit na nga, ay hindi mo maibalik sapagkat ikaw ay ginagamit mo nang walang pakundangan yung sinasabing motorsiklo at nakakaawa na yung tao, ha? At ganun din naman, ha? Itong dating konsyal, ha? Ng na sinasabi, ha? At ginagamit pa rin itong si Ernie Sarmiento na ating kasamaan upang amuin naman itong sekretary ng lungsod ng Binyan, para may balik yung kanilang tiwala dito sa Pinoy na balita, na Pinoy na balitang-balita na deklara na persona non grata. Sa susunod na linggo, ipapakita na yung resolution na ginawa ng Sangguniang Panlunsod at lahat may kopya sila. Kawawa ka naman, Itoy. Iitay pa lang kasi ikaw ay si Romela sa gabi at Madrigala sa araw. Diba? Dual tech ka naman, ayon sa iyong dating girlfriend, na may luningning, may luningning sa araw at gabi, na iniwanan mo na matapos mong bigyan ng isang supling na hindi mo man lang suportahan. Kaya ikaw, Romela Madrigala, ay magtino ka na, dapat isa na lang katauhan mo, hindi yung dual tech ka, yan ang sinasabi natin. Katulad ka nitong kaibigan nating katutuod niyan, si Tismocho. So at sapagkat nagsisignal na yung ating direktor na wala na tayong oras, nandito ang aking pangwakas para sa inyo para magbago na kayo. Isang panalangin na tinuwid ng Espiritu sa bundok ng Banahaw. Ave Maria Purisima, Sintikado ko si Bida, ang atanda ng Santa Cruz, pagadya mo po kami, Panginoon namin Diyos, sa aming mga kaaway. Sa pangalan po Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria ang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakuwang ka po sa krus, ng tayo binahon, nanawag sa mga impyerno ng may katong araw, na po na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, doon ka po magmumula, paririto, hukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga arkangeles, nakasama ni Jesucristo sa ikawawala ng mga kasalanan sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at may buhay na walang gansinuha. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot sa tukso at walay mo po kami sa dilang kasamaan sa nuwa. Kaba po, kalinis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po ang anak na si Jesus. Biyarihin ka pong kalinis ni Isang, ina ni Jesucristo, ipanalangin kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami at kaawaan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, magsulang hanggang sinawa.
Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo din sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubog po sa amin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala tulad ng tawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot sa tukso at iadya mo po kami sa dilang kasamaan sinawa. Aba po, kalins ni Isang Maria, puno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng Panginoon na si Jesus. Biyaring ka pong kalins ni Isang Ina ni Jesucristo, ipanalangin kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami at kaawaan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magsulang hanggang sinawa. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalabo po sa amin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso at walay mo po kami sa dinang kasamaan sinawa. Aba po, kalins ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po ang anak na si Jesus. Biyaring ka pong kalins ni Isang Ina ni Jesucristo, ipalahan kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami at kaawaan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sa unang-una ngayon magpakailanman, magsasawalang hanggang sinawa. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng awa, ikaw nga pong kabayan at katamisan. Aba, pinapanlanginan ka namin, ikaw nga pong tinatawagan namin. Pinapano ng taong anak ni Eva, ikaw rin po ang pinagbubuntong hininga namin saan pagtangis din sa lupa, bayang kaapis-apis. Kaya ba, pintakasi ka namin, ilingon mo po sa amin ang matamang manawain. At saka kung matapos na, yan yung pagpano mo po sa amin, ipakita mo po sa amin ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamisin na birin. Ipanalangin kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, ang Panginoon natin siya nawa. Ave Maria Purisima, simplicado ko si Bida. Ave Maria Purisima, simplicado ko si Bida. Ave Maria Purisima, simplicado ko si Bida. Ave Maria Gracia, plena Dominos tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jesus. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan po ang handog ko sa iyong panalangin sa mga ating mga kasamahan para sa aking programa ang pulsuhan. At tayo po ay walang personalan. Trabaho lamang ang aking ginagawa. Kaya pinibigyan ko yan ng isang magandang panalangin para kayo ay magbago na. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatat, nagsasabing, Diyos mabalos, Diyos maray nag-aldaw sa nagabos. Bye-bye! Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Malalagyan ka